sa buhay natin. Pero dapat, anuman ang pagsubok, anuman yung mga problema na naranasan natin, patuloy tayong magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen! So, isang malakas sa pinakpang po para sa Panginoon. Ayan, so para po sa mga gustong magbigay ng mga papuling awit or sayaw, ano po, so pwede po tayo makapag-coordinate sa gumagawa po ng ating program kay Ate Ellen, kay Nanay Alice po, ano po, so para mailagay po kayo at ma-schedule po kung kailan po kayo magbibigay ng naratangang bilang. Okay, so sa mga oras na po ito, tatawag na po tayo sa pinakmahalagang bahagi po ng ating gawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ngayon pong umaga, tinatawagan po natin ang lingkod na kanyang gagamitin, Pastor Francis Subaldo. Fourth Sunday of the month, apat na linggo po tayo ng August. So, happy 5th Sunday pa na tayo. So, yung next month, hindi pa. Alam ko, babati na ako ng Merry Christmas. Hindi nga yung Pasko na yun. Lapit na, medyo lumalamig na, binigilaw-gilaw na. Pero yung naman yung bagyo-bagyo. Yan. Nakakatuwa naman na nakita ko ulit yung mga kapatira natin dito sa Bunsarat. So, welcome again to our 4th Sunday. So, let's welcome yung mga bago natin kasama, yung mga bago natin kapatira. And everybody is welcome here for Sunday service. Kaya nakakatuwa po na muli. Muli, magkakasama-sama tayo upang mag-aral at magawan ang salita ng Diyos. Kaya nakakatuwa na kada Sunday na ganito, ito yung opportunity chance natin na lalo natin lalo natin maunawaan yung mga mensahe na iparating sa atin na natin. And then, what do you think about ganito? Lumalago yung ating hinayan sa ating Panginoon every time we hear and we're reading the Word of God. Kaya, sino nakaalala nung mensahe po last month na deliver ng Panginoon para sa atin? Sino po nakaalala? This is the continuation of that message. This is the second part. After we discussed the topic there. But before we continue, naniyak po bawat isa I'm enjoying reading the Gospel in Mark chapter 1 verse 15. Naniyak po bawat isa tayo tumayo. Ating gana at biyay. Sa Panginoon, habang binabasa natin ang kanyang salita. Ito po nasusulat sa Marcos sa talatang 15. Ito po nasusulat. At sinabi, naganap ng panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsampalataya sa Ebanghelyo. Tayo sinalihin po at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat at taas-taas ang Ama. Walang katulad. Patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo na naghaharapin sa mga oras na ito. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso, ang aming Espiritu o Diyos. Nahayaan mo na mag-usap ka ang naging namin ang iyong mensahe sa aming mga buhay. Lord, itago mo po ang iyong lingkod. Gagamitin, hayaan mo Panginoon sa puso, huwag naman ng maitaas. Aming Panginoon, hayaan mo na ang lalabas sa aking mga bibig, sa aking mga labi, ay ang kalwalhatian nila. Hindi Panginoon sa iyong asa, akong baba sa pangalan ng iyong anak sa Kristo. Amen. 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 Kaya muna tayo. Good morning po. Nagpapaga sa bawat isa. So, let's have a small review dun sa natatangin. Sino po nakatang dito? The last time po sa last one. Hindi po ba nandito natin? Last time po nakatang dami sila. So, yung mga hindi nakatang doon. Okay, sige. So, let's go ahead and small review about our topic last one. So, we can easily understand or we can easily relate or connect
the passage pag-aaralan natin sa present time. So, ang topic natin ng pag-aaralan John chapter 14, verse 18. As ilan na diba, kung kayo ibig sa akin, sino nakakalala? Sino ba kayo magsabi na? Kung kayo ibig sa akin, sino kayo magsabi? Tapos nga, sino yung taas ko kayo kanina? Sino yung nagtaas? Wala na nagtaas kayo na. Ayun, ano yung Susay? Ano yung passage natin last week? So ang ganda, di ba? Kung ako yun, pwede na natin yung flash ngayon. So, John chapter 14, verse 15, kung ako yun, hindi ko binibigay, kung kapag dito ang aking. So, ang ganda, we'll discuss about the love and obedience. Paunawaan natin na yung pag-ibig pala natin sa Panginoon ay yung dahilan bakit tayo sinusunod. Bakit natin sinusunod yung salita. Not the other way around. No, na, susunod ako sa salita ng Diyos para malalasan, para lang mahalin siya. No, it's because of our love, kaya natin ginagawa na sumunod sa Panginoon. So, okay ito. Kaya yung nagtanggap. So, basically, pinag-usapan o pinag-aralan natin yung nakapaloob sa pag-ibig, yung tatlo. Kung hindi ng pag-ibig, maalala natin si the feeling love, the eros, and of course, the agape love. And dun sa topic natin about obedience, under that is the surrender, submit, and sacrifice. Tanda niyo ba? Tapos nga yung mga mahirap pa rin, nagigipag gusto pa sa mga nakakalain na, alam mo. Ayan. Yung mga nakakaalala sa dinataas ko nga yung mga kamay niya. Ano makarelate ako kung I need to explain it again? Na yun, pinagtaas doon, pinagtaas. So, salamat po dun sa aning na kamay na taas niya. So, maaari siguro na hindi ko din kayo, hindi ko lang masyadong naalala. But I explain siguro konti lang. So, under the love, it's really ka rin kind of love na kailangan natin ma-in sa pagbuhay. So, loving your brothers and sisters in Christ or even the unbelievers is phileo love. O yung pagmamahal natin sa mga tao, sa paligid natin, o pag-ibig sa kapatid. And about the eros love, ito po yung erotic lang na sinasabi natin, yung pagmamahal natin sa kabiyak natin, girlfriend man na, asawa man na, love na meron kayo special feeling. And the last point is yung sinasabi natin, agape love, sa conditional love, yung nagmamahal ka na walang kapalit, walang hindi kapalit, na yung isang dahilan ng ating Diyos kung bakit na tayo pinahal, at yung parang na isdaga. And that's why we are also challenged by God to do the same thing or the same love na we offer to all yung agape love. So inside the eros, inside the phileo, it's agape love. Dapat meron kasama sa agape. Okay po ba? Ito, doon naman sa babalikan lang natin para yung mga hindi nakaalala, papaalala ko natin. About the topic naman doon sa obedience at pagsunod. So we need to surrender. Diba? Kung walang pagsubok, walang pagsunod. And when you surrender, you need to submit. At pag nag-submit ka, you need to sacrifice. Not submit to yourself, but you need to sacrifice. So, madali lang dahil kasi tatlo lang naman yung S na yun. So, maganda isipin, after surrendering your life to God, of course, you need to submit to the Word of God, and you need to sacrifice it to sa obedience. Yung kailangan sa pagsunod is denying yourself and allow God to control your life. So, that's a big sacrifice na part of obedience. And hindi na po ba natin? No. So, nakita na natin, yung dami obedience natin. Now, dito naman, meron din tayo after studying the important word
doon sa nakaraan is the continuation of that topic. Nakapanood din dito yung dalawang mahalagang salita na kailangan natin matutunan. But that's also, this two word also is inside the two word na napag-aralan natin yung nakaraan. Inside love and what's inside diligence. So dito makikita natin sa talatang ating binanggit at sinasabi na ganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. So, gusto ko lang po ulitin para lalo maunawaan natin o pumasok sa ating isipan yung kahulugan o yung talatang ating pinag-aaralan. Otherwise, marinig nyo man ang marinig yung mga yung tungkol sa pag-aaral kung hindi naman natin alam yung talata, useless, nonsense din yun. We need to understand the base of the passage so that we can easily understand that the topic na pinag-aaralan. Now, sige, pag-aaralan natin. Ano po yung dalawang pag-aaralan natin dito? The important word is, yung pagsisisi at yung pananampalataya. So, nung nakaraan ang ginagawa natin sa love, pag-ibig at ang pagsunod. No, nakapaloob dun sa dalawang punti pa rin. Isang pagsisisi at isang pananampalataya. So, dun sa mga talatang binasa natin, dun sa talatang binasa natin, even dun sa unang panahon, unahin lang natin yung tungkol doon sa believe o yung pananampalataya. Pag sinabi natin sa Bible kasi, sa translation ng Bible, it is saying that, or the believe, parang ang dating naniniwala ka. Sa atin, yung modern age, parang ang sinabi ko, naniniwala ako dyan. Yung mention, believe. Parang ang dating lang nun, naniniwala ka lang, not as but how the old people interpret it, mas malalim. So, hindi lang basta naniniwala, hindi lang basta nakita o na-witness, pero yung salitang believe ng araw, how they understand it, is deeper than what we understand now. So, sa atin kasi yan, pag sinabing believe, parang pangkaraniwan na lang, o naniniwala ka, o nakikita mo, o something na na-witness mo lang. Pero, dito sa salita na to, yung believe is a different word na ngayon. Nung araw pag sinabi mong believe, ito ay may kalakip na mas mataas na antas na pagkilala doon sa nakita mo lang. Not just witnessing it and afterwards sa anis nila. Kaya kung meron tayong wisdom and knowledge. So after mo witness yan, okay na sa'yo. Di ba? Yun po yung knowledge. Pero pagdating mo sa wisdom, after mo witness yan, at pinagkatiwalaan mo, ginawa mo, that's wisdom. One example is upuan. Alam natin na upuan, yung upuan hindi siya carrying na silya sa tibay. Diba? And you witness, nakakita natin, oy, komportable, maayos, masarap ang umili siya. And most especially safe. Diba? No. Nakita ko. Naniwala ko. Pero pag pumuna ko dyan, dapat nagtitiwala ako at nananampalataya ako na kaya akong buhatin ng panguna. So there's a difference between believing na naniniwala ka lang and believing na nananampalataya ka. That's the difference yung dalawa. Pwede po ba? So, may pagkakaiba. Malaking pagkakaiba. Yung interpretation ng araw about how we read the Bible believe is how we hear about belief at this present age. So, ibang-iba. Kaya, iba yung pananampalataya na sinasabi dito. And how the faith mentioned dito sa Marcos chapter 1 verse 15. Ito po ay isang hamon. Ito
Kung yung unang verse na pinag-aralan natin about John chapter 14 verse 15, ay pinapipili kayo kung about the word if. Pwede kang mamili. Kung talagang mahal mo, kung hindi mo mahal, pwede mo gawin, di ba? It is your choice. Pero may consequence, di ba? Yun yun eh. Now, eto po hindi. Iniuutos lang mo ito ngayon. Ipinagagawa na dapat magsisampalataya and not just believing na yung believing na parang naniniwala ka lang. It's a higher level of faith. After mo makilala o maunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay, hindi pwedeng basta ka lang alam ng Diyos. It's not enough. Knowing that God loves you, hindi mo sapat yun. Kailangan inside your heart, alam mo na mahal ako ng Diyos. At kung pagmamahal mo, maunawaan mo lang, at lalo mo naiintindihan, once you read and understand His Word, hindi mo siya naiintindihan o maunawaan ng isang beses lang. Ang pananampalataya ay lumalago. Pag sinabi natin kailangan palaguin ng pananampalataya, nagmumula yun sa pakikinig at pakikinig. Diba? Hindi po natin makukuha yung sasabihin natin lalago at aangat ang antas ng pananampalataya natin kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kung most of the time, nakatingin lang tayo sa cellphone at ang pinanonood lang natin yung mga movies na gusto lang natin panood. Kung nanonood ka ng Netflix ng 4 oras, pag-break time mo, dahil doon yung focus mo. And don't expect na ikaw nag-grow yung faith na meron ka. Tama nyo? So, nakikita natin. Yun sa talata namin, support nyo sa passage ko. In Romans chapter 10 verse 17 says, Romans chapter 10 verse 17 says, Kaya nga, ang paniniwala ay nagdadaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, kung hindi tayo, sanay kung hindi tayo use of listening to God's word, lagi po tayo magkakaroon after mapayaralan tayo, masyaran, kung hindi po tayo basta makikinig, that tendency is our faith will be very. So, kung meron pong daan ng pagkain natin para makasayo ang bibig-bilang, ang daan po upang maunawaan natin at lalo natin makilala ang Panginoon ay sa pamamagitan ng pakikinig. At sa pakikinig po natin na yan, doon po pumapasok yung salita ng Diyos at pag pumasok po yan, magbabayad na sa atin, nakikilala natin at doon po tayo umakas ang pananampalataya. Something is very important. It is not just a salita o kwentuhan. It is a command from God. So, nung sinabi kailangan natin na ng palataya dito, dahil inaasahan ng Diyos sa atin na we need to accept effort to level up our faith. Huwag po tayong madangan, huwag po tayong basta pakutento na basta nagsalita lang si pastor, nag-Bible study lang si Jericho, sapat na sa atin. Because hearing the word of God is the portal, parang yan po yung nagbubukas sa atin. It's a gateway to enter to your heart. Now, pag tinanggap mo siya sa puso mo,
that will develop your love to Jesus Christ, to God. So, pag nakapakinggan mo siya, meron ng portal, pumasok na sa iyo eh. Pagpasok mo kailangan natin. Ultimately, para ma-develop yung love natin. So, inside love is pananampalataya. Imposible mo na magkaroon ng pag-ibig kung wala mo. Kaya natin yung panahon na nililigawan ni Bishop siguro si Pastor. Paano ba Pastor? Bakit ko nandiyo ngayon siya? Balikan natin yung panahon na yun. Bago mo nang maranasan ng pag-ibig mo, yun sa mo. O kahit sino, may nakilala ka, hindi mo siya. Kahit nakilala mo siya, wala pa yung love. Ewan mo, naniniwala kayo doon sa love at first sight. May paniwalaan, hindi mo isipin ako yung feeling na yan eh. Pero ang importante doon, may nakita ka, may nagustuhan tayo, something doon sa tao na yun, na nagustuhan mo. Ay, hindi mo siya bibigay dahil kung pauwi na to, o yung maganda na to, yun ang magbibigay ng kagandahan ng buhay ko. Hindi gawin ko. At naniniwala ko na ito yung magbibigay ako sa posibility. Pero pag binasag ka yan, automatic mawawala na yung pag-ibig. Yan, di ba? Pag binasag ka na ng nililigawan mo, automatic mawawala na yung take time siguro, matagal, pero mawawala rin yan. Ibigin yan. Pero, nagkaroon ka. Inside your heart, hindi, paano mo. But it all started dun sa may tiwala ako. Magwala kasi mag-ait siya, kasi guwapo siya, or kasi maalalahan siya. At sometimes yung mga hindi ko nakaka-attract sa akin. Yun yung nagbibig na paniniwala. And while lagi pang nakikilala mo yung tao, yung relationship nyo, lagi pang nabubuo. At hindi meron yung love. Hindi love sa talaga. So, inside the love, what's starting to do? Very good. So, ang topic mo nakaraan, discuss the love. After love is the video. Ito naman, nung pinag-usapan natin yung tungkol sa pananampalataya, nakakalaki hindi sa pananampalataya ito. Kaya nga po yung sinabi ng Panginoon, it's impossible to please God. Without faith, kung wala pong pananampalataya, imposible po na bigyan natin ng panunguran ang puso. So, kahit yung pananampalataya, ay ano gawin mo kung yung pananampalataya mo without ulan. Again, hindi ka rin kakalbat-kalbat sa mga. So, when you're judging this view, ito man sinasabi na kasi dito sa Romans, Christians, sinasabi na dito, kailangan natin magsisi. It's very important to understand what is faith. Hindi yung believe na naniniwala lang, kundi nananampalataya. So, yun po, isa yung word na nangyari natin. And it's because of faith. And because sa pananampalataya natin, mag-aam sa sitwasyon ng buhay natin, tatanggapin yung mga nais at kalooban ng Diyos. So, it's easier for us to adapt the will of God because we have faith. And we know, under that faith, papasok yung pagmamahal natin. So, doon makikita natin, kung wala yung pananampalataya, hindi po agad natin may aadapt o may papamuhay ang kalooban ng Diyos.
tinong po ba natin, no? The more na nakikilala, naunawanan na nananampalataya tayo sa Diyos, lalo tayong nagkakaroon ng desire na sumunod sa kalooban niya. Doon po pumapasok na yung kalooban niya na ang hindi natin. And yung kalooban niya, we are starting to deny ourselves. Kailangan yung tinakay natin, part of sacrifice is denying yourself. Ano mo kasakrisin mo ngayon? Kung nasa kasakrisin mo, Romans chapter 12, verse 3. Nagkakaroon na ng pagbabago sa pag-iisip mo. At yung pagbabago sa isip mo ngayon, tinatanggap na ng isip mo na ilalabas mo yung dentro ng your action. That's how important identity will be. Hello? Naintindihan ba? Kasi ako ba yung mga nakakaintindihan? Yan, okay, good. Praise God. Now, punta naman tayo doon sa isang parte, yung talata. Ito kasi gano'n Tapos na tayo dito, sa pananampalataya, doon sa yung pagsisisi. So, kami tayo dito sa Mark chapter 1, verse 15. So, na-discuss natin yung faith. How about the repentance? Yan. So, alam natin, yung faith is the root of going to learn. Meron yung repentance. Ito po yung way going to obedience. Tama po ba? Noong kanina, yung pananampalataya natin papunta sa pag-ibig. Dito naman, ang pagsisisi naman papunta sa pagsunod. Okay? Hello? Pag hindi nyo masyadong naintindihan, kakanta tayo. Okay? So, kung yung track kanina, ng pananampalataya ay papunta sa pag-ibig, ganyan naman yung track ng papunta sa pagsunod ay magmumula sa pagsisisi. Yan, masarap lang. So, when you say repentance, hindi po yung sinasabi natin na hindi po yung sinasabi natin na sorry na, hindi mo na ako ulitin na hindi lang basta gano'n. Ang hinahanap ng Panginoon dito yung sincero o yung makapukuhanan pagtugon doon sa pagsisisi. In Ephesians chapter 4, verse 23 to 24, magbago na kayo ng diwa at pag-isip at ang dapat makita sa inyo ay bagong pagkatao na nilithang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katuwiran at kabananan. Again, in Ephesians chapter 4, verse 23, this is na ang pagbabago after you repent pag nagsisi ka. Hindi pwede na nagsisi ka, tinagdag mong mali ka, tinagdag mong sanlat ang buhay mo sa kalooban ng Diyos, ay mamumuhay ka pa rin ng gano'n. It is 180-degree turn, hindi 360 Kasi pag papunta ako dito, 360-degree turn, doon pa rin ang ulo. So it's 180-degree turn. Lalayo ka na sa mga maling ginawa. And this will give you effort and sacrifice. Hindi lang po, you will go back doon sa pinag-usapan natin about obedience. Di ba? Pinag-usapan natin sa obedience yung tatlo. Ano yun? Surrender, submit, and sacrifice. Kaya hindi lang basta gano'n. Ultimate ang dapat mangyari.
ultimate surrender, ultimate submission, and ultimate sacrifice. Ultimatum po. Ang repentance, hindi mo pwedeng sabihin na nagsisi ako, pero may iiwan kang maliit na portion. Dati nagkakasimbo ko, ngayon COVID na lang. Sabi ko saan? Dati nasa sabungan ako, ngayon nag-joke na lang. Pag sinabi natin ng tinig, it is 180-degree turn. From the direction na mali, pupunta ka ngayon pabalik. At mangyayari lang yan, kung mababago ang puso mo, ang umulahan ng Espiritu. Mahirap kong gawin, kaya nga sinabi, not by my might, nor by my power, but by the power of the Holy Spirit. Our flesh is not just weak, very weak po. Ang naman po natin, hindi lang po siya basta mahina, kundi napakahina. At dahil po doon nadali po tayo madala ng sarili. Yun po ang pagkakataon. And how we can overcome it? Submit your life to the Spirit, to the power of God. Galatians chapter 5, verse 16. Pagsaban natin. Sinasabi ko nga, magsigahan kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ang mga kailangan nila. It is commanded by God, ang dapat tatahakin natin o parang pamumuhay natin ay ayon sa Espiritu o kalooban ng Diyos. Hindi yung desire natin. Kasi yung desire natin, yun po ang nagkakaroon ng separation between God and man. Pag nangyayari po yun, ang nagaganap o nagdidevelop yan ay pag-iwalay ng tao sa Diyos. And those who live by the Spirit of God are children of God. In Romans chapter 8, verse 14. Ang pinangungunahan ng banal ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. And you completely submitting your life to God. Hindi lang basta sabi, ibatin mo. Yung nakaraan discuss natin, di ba? Okay na. Sabi, kasi you want the direction, di ba? Why you need to submit? Kasi you want the direction. Kasi you get it to the road. Kaya ka nagsusurrender, alam mo mas powerful sa iyo yan. Kaya ba? Right? Discuss natin. Dito hindi. Pinakikita dito, ultimatum. Hindi ko dapat tayo nagtitira. It's 180 degrees. Under the grace of God, may be ultimate sacrifice. Please understand now. The need and the ever need, the two important part. About faith.
not just believe in it. Sinabi niya, the hour has come, believe in it, for the kingdom of God has come. After knowing this, after natin maunawaan kita natin about the love of God, and inside the love of God, nakita natin na kailangan pa natin mananampalataya. And inside the obedience of pagsunod, kailangan pa natin magulungan. So it's useless. Nasasabihin natin, sisisi na ako, okay na yun, ito na gagawin. Gano'n ka kasinsero sa puso mo na tatanggapin na hindi ko na siya ulitin? Gano'n ka po and every time you mention it to God, nakikinig sa iyo ang Diyos. Dahil sa pakikinig ng Diyos sa iyo, naalala na palagi lahat ng mga nais na sila. Sarap, di ba? Nagsisisi ako, magsusunod ako sa Lord. Then, pag nagsalita ka pa rin ako, hindi mo ang buhay ko. Yung desire ng puso mo, hindi mo ang buhay ko. Pero nung nag-scroll na ng Facebook, nakakita ka ng sexy o wabog na lang, tindigan ko. Pag nawang hindi na ako magbabasa hindi na ako magbabasa ng mga malas ko. O manonood ng mga video ko. Dahil ang pinakadelikado sa lahat ng nag-iisa. Pero, pinakadelikado sa buhay ng tao ng nag-iisa. Doon papasok na dapat alam mo kasama mo. Maybe the people around you at side you, hindi sila nabibigyan katabi ka. Pero katabi mo ang Diyos. Yung pili mo, nag-iisa ka, kapatid, hindi ko po yun. After accepting Jesus Christ as your Lord and Savior, kapatid, katabi mo na siya palagi. At ang masarap doon, nagagahan pa siya sa puso mo. Yan. Pero delikado, yung nag-iisa ka, and you're not acknowledging that God is in you. That's one way of denying your God. Pero, ganit na po ulit sa akin. Ang salita ng Panginoon ay in this chapter 4, verse 12. Masabi ko, after we understand, ang salita ng Diyos ay pinatawag namin dito sa aplikasyon. Kilala ng Diyos kung ano ang laman ng puso. The word of God ay masakit. Bakit? Kasi gusto ng Diyos tama ang buhay mo. Nais ng Diyos na makasama ka sa kanyang kahalaan. At nais ng Diyos na kahit na anong mangyari sa buhay mo, mauunawaan mo, mahal na mahal. Maraming tao, maraming Kristiyano ang nakakaranas ngayon ng kalungkutan, kabugatan,
yung depressions, anxiety lahat yan. It's all because of not trusting God. It's all because nakaya mo sa sarili mo na lang. It's all because kampihin mo sa sarili mo ay mas powerful sa kasalas. Pag believe mo sa inis, believe lang yung pag-surrender, believe yung submission, believe yung sakit. Pag alam mo yun, kapatid, believe open your heart. At bukas, at totoo ang pagsisisi na magdadalo sa Diyos. And this is the important thing. Believe you and repent you is what the Lord is asking. Siguran from God na para maging paraan makarating tayo sa Kanya. Again, kung walang genuine repentance at walang totoong pananampalataya, ang kaharian ng Diyos ay hindi natin. Ang pag-ibig ng Diyos ay agape love. In John chapter 3, verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay sa halip, mananatili sa kanila. Kailangan po natin hindi ayos at itama at ating para po mangyari yan, at tuloy na inahamon at inuusan tayo ng Panginoon na mananampalataya at magsisi sa ating mga nabuhay. And always ready ka na. Makakalikod sa mga nilaga. And from there, ang kaharian ng Diyos, pag nagbukas yan, ang una niyang sasabihin sa iyo, well done, faithful and good. Amen. Let's end this in the verse of John chapter 16, verse 33 says, before we end this, ang mga bagay nito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Kasanlibutan ay mayroon kayong kapiglaran. Ngunit, laksan ninyo ang loob, aking pinayin na ang sanlibutan. Kung kasama mo ang Diyos, kapatid, kasama ka na sa tagumpay na dala-dala hanggang kanyang kaharian. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, magkakasama tayo magtatagumpay sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. And sabihin mo, magkasama tayo magtatagumpay sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. And hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's stand. Repentance is not an easy task. Yung mga pagkakasala natin, alam ng Diyos yan. Worshiping Him, hindi yung basta sumasama ka lang, bawal ka. Pag wala na yung kantahan, tapos na nyo.
What is important is your heart in giving it to God. Because inside your heart, doon magkakaroon ng manifestation ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Let's sing this together.
natin ang ating mga nabi. The still worship of God. Patuloy natin banggitin ang kabutihan ng Panginoon. Kahit hindi magmula sa ating mga nabi. Kaya yun ang puso nyo magpili sa Panginoon. Even in the psalmist word, yung pinakamahinang salita, ibigay na natin sa Panginoon, pagsisihan na natin ating mga naman. Dahil bukas ang Diyos, hatanggapin tayo. Bukas ang Diyos, naburahin lahat ng mga kasalanan natin. Handa ang Diyos na yakapin tayo muli. Dahil alam niya na ikaw ang kanyang anak. Hinihiran niya upang makasama sa kanyang kaharian. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat o Panginoon sa iyong banal na salita na kami bilang iyong mga anak o Panginoon ay pinaganahan yung magsisi at patuloy na malumpalataya sa iyo. Salamat sa pagpapaalala sa aming Panginoon na inihanda mo ang iyong kaharian upang makasama kami bilang iyong mga anak na makasama ka natin sa lahat ng kasagitahang inihanda mo doon, Panginoon. Lord, continue to humble our heart to accept all the mistakes and transgressions na nangyari sa buhay namin. Lord, erase it through your blood. Hallelujah. And let your Holy Spirit flow in us. Let your power live. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin dulungalagin. Patuloy ka namin dadamalan. Dahil ikaw ang kulay at nagmamahal na Diyos. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen and amen. Amen. Hallelujah. 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 Ngayon po ang Diyos, ngayon po naman, tayo ay tatapos sa panalangin sa pagbibigay. Hallelujah! O ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesu Cristo at sa pagmumay ng mga Espiritu, patuloy po kayo nagpupos at papasalamat sa Panginoon dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon at magpakailanman. Kaya purihin ka. Maraming salamat po naman sa iyong nagkakilala sa iyong kaputihan. Kaya po Panginoon, sa umagang ito, narito po ang iyong mga anak na sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon, na magbibigay ng may kasampung bayo sa iyong natingilan. Sabi mo nga po sa mga malaki at sisig, ibigay namin ang mga kasampung bayo sa iyong tahanan upang mayroong makain, Panginoon. Kang sabi, subukan ninyo ako sa mga bagay nito. Kung hindi ko ibubuot ang walang pagpapalang higit na kalalagyan. Lord, salamat po sa iyong mga biyaya kayo. Salamat po sa mga pangako para tunay na nangyayat na kakansan ng mga dahil ito ang Diyos na tapat sa iyo. Salamat po, Panginoon. Kaya po, Panginoon, dalangin ko po, napagpalain ko po ang bawat pagbibigay na sumusod sa kalooban. Ganun din po, Panginoon, pagpalain mo po ang sarap sa malilito, dito po magamit sa pagpapalawak, pagpapalago ng Ebanghelyo na marami po ang maabot ng mga salita ng malugar, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga kasama namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
So, scriptural reading po is Brother Vince po. Ang special number po at ang mensahe ay si Pastora Lori. Ang offertory prayer po ay Sister Vilma Mercado at ang closing prayer po and benediction is Pastor Manny Murillo. May iba pa po announcement, Pastor? Discipleship daw po, discipleship training 1 po. Ano po, kay Pastora po, mamaya meron daw po. So, para po sa closing at pagpe-pray po yung bago po. Ano po, pinatawagan po ulit si Brother Jeffrey po. At ating closing po, Apostle Carlos Cadalson po. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Salamat po. At sarili na Panginoon, tatanggapin daw po ito po, Lord. Sarili na Diyos, meron po tayo kita kayo. Nais natin siyang i-welcome at matanggapin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Naintindihan mo yung mensahe ngayon. Ikaw ay welcome sa kanya ng Diyos. Ang Ebanghelyo yung ay buhay ng Panginoon Kristo. Ang kailangan mong gawin ngayon, tanggapin mo siya sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Si Kristo lang ang magliligtas sa'yo. Tinatanggap ko kayo si Kristo. Kaya umangat sa puso mo. Pray na yun. Sige, bumulog sa prayer, ha? Sabi ko, Panginoon Kristo. Ngayon po umangat. Ako'y lumala. Awalin mo ako. Salamat na ang ginagawa ko sa kasala ko. At ngayong umaga, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita at pumasok sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili na kapalimutan. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, mula kay kaaway ko. At nangangako ako, mula ngayon, huwag ko'y maglilingkod sa iyo. Makapagpinatubuhan. Pangalan ni Jesus. Amen. Kung mag-pray kayo, Panginoon, pagkalaan mo ang pagkalaking ka, Panginoon, ang bago natin sa pagkilan. Panginoon, salamat po. Kanya pagkalat kayo ngayong umaga. At nawa, mula ngayong araw na ito, siya po ay welcome dahil mahal niya. Maraming salamat po, Panginoon. Malayan mo siya, kanyang pamilya, kanyang pagkailangan at ikaw ng bayan. So, ang ating dalangin sa pangalan ng Diyos. Hallelujah. Bago po yung closing prayer, mangyari lamang po, voluntarily, magbigay po tayo ng special offering sa kasalukuyan po. Sister Linda Gregana, yung ating pong elder, ay nasa hospital. Tinutubig daw yung bata. So, matagal na po siyang dinarated for mahigit na pong isang buwan. So, she needs our prayer and our support. Thank you. Sama po natin sa Resta Linda Gregana, nasa ICU. Hindi makahinga, may tubig ang baga.
Tayo po'y manalangin, Panginoon namin Diyos. Papasalamat kami ngayong umaga sa mensahe ng Ebanghelyo, Panginoon. At kailangan po namin ang lumapit, pagsisi ng aming mga kasalanan upang aming tanggapin ang iyong kaharian. At kami, Panginoon, ay papasalamat sa lalaking ginamit mo ngayong umaga, Panginoon. Pagpalain mo siya at nawa, Panginoon, patuloy mo siyang gamitin sa lugar ng modern, Panginoon. At maraming pagkaluluwa ang mailamit ko sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon ito. Panginoon Diyos, ngayong umaga sa amin po pa sa mandalang pag-iwalay. Ingatan po kami sa aming daraanan. Makauwi kami ng walwalhati sa aming mga takanan. Hallelujah. Panginoon, gamitin mo kami maging channel of blessing sa iba. At dala kami ng kaluluwa para sa iyo, Panginoon. Wala ngayon, Panginoon, at sa pagkagaman. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo, sa pangalan ng Diyos, ang lahat ng magsabi ng Amen. At sa mga po, Bakit po natin ang pagpapalan natin ang ating matalangin, ang lumalangin pagbiligtas ng ating Panginoon Kristo, ang pangitipigan, at gabay ng banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ng Jesus. Amen.